Hello, ladies, gents, and mga ka-half and half. Welcome to our podcast. Again, my name is Che, and this is my Ulo friend Gian, and we are the Ulopinions. Alright, guys, welcome back, and maraming salamat sa mga nakapanood ng aming previous episodes, at sa mga hindi pa, just please support us. And sa mga nagsusupport, maraming salamat. And alright, my Ulo friend, what's our topic for today? Makikisawsaw ba muna tayo? Yes, sawsawang malala. Sawsawang malala, sige. Yes. Sawsaw muna tayo sa... Saan tayo? Sawsaw muna tayo sa government. Yes. Alam niyo naman po kami ng half brother ko dito. Mahilig kami sa sawsawan. Ala? Paano daw piping ba yan, ganun? Ang laswa? Rated 8. Ayan. Arpot? Sobrang rated X na tayo. Rated X? Okay. So, yung TikTok na kumakalat regarding dun sa pahayag ni Robin Padilla regarding dun sa sexual rights ng mga lalaki. Yes. Okay? Yes. Yeah! Gigil tayo So, sabi niya na like men have sexual rights pagdating sa mga asawa nila. No? Para bang kapag gusto nila, alam mo yun, bigay na lang sa kanila kesa naman mambababae sila, alam mo yun, or hahanapin sa iba yung pangangailangan nila. So, ano ang all opinion mo dyan, my friend? Ayun. I'm so disappointed, half brother. Tinata mo ba? Hindi. Hindi talaga. Hard no. Actually, yun nga yung problem eh. Imagine siya yung number one. 25 million Filipinos trusted him to be in that possession. And ito lang muna, call out muna natin yung 25 million, guys. Pag nag-vote tayo ng tao, parang awa nyo na, isipin nyo naman, yung mga senador, their job is to create laws para i-uplift tayong mga mamamayan. Okay? So, napaka-importante na knowledgeable at saka, yung, hindi ko sinasabing, let's sa siguro may knowledge din naman sa kanya. However, kasi yung role is para sa lahat ng tao. 'Di ba sana kung yung 25 million lang yung affected sa any wrongdoings ng isang senator, hindi, buong Pilipinas tayo. So, pipiliin natin palagi yung tao na talagang kayang gumawa ng change para sa ating mga mamamayang Pilipino. And going back, Gian Santos para sa Senado. Ayun, going back. It's quite disappointing Actually, hindi ko masyadong pinanood yung buo, pero parang snippets lang or mga short clips lang. Tapos very intellect kasi yung sagot ni attorney doon na parang kung obligation siya ng wife, parang na-revise na yun sa law, sa family code ata. Before pa, na tinanggal na yung obligation ng wife sa sexual dun sa husband. And very, ang ganda-ganda ng sagot ni, although may pagka-philosopho, sarcastic at times. Pero kasi, hindi talaga siya, I can say na hindi siya obligation. Kasi, may mga factors, before ka naman mag-engage sa any, sexual activities, yung mga ganon. Hindi lang naman dapat physically ready ka, 'di ba? Dapat emotionally and mentally prepared ka din. So, imagine being forced to doing something na hindi ka prepared to do. Hindi naman siya yung just para lang yung yung matanggal yung heat. Parang aso no? Parang animal in heat. Pero ayun, just to satisfy whatever urge meron yung partner mo. Siguro na rin another thing kasi dito sa Philippines is parang hindi natin masyadong hindi kasi very open yung mga Pilipino. I'm not sure if hindi lang talaga open or
medyo conservative talaga yung country dun sa yung mga products din na makakatulong to ease whatever urge na meron sila. Unlike kasi sa Western, di ba? Parang normal na bibili ng mga things, para lang, ayun nga, masatisfy yung sarili nila. So what I'm trying to say is, there are other ways than forcing your partner to do the deed. Especially kapag ayaw naman ng partner mo. Respect talaga at the end of the day. If you respect your partner, kahit anong urge pa yan, hindi mo siya ifo-force na mag-i-initiate ka ng marital sex na nga ang tawag ni attorney dun, di ba? Just to satisfy whatever it is na gusto mong gawin. Yun nga, ang daming ways. Lalo na siya, lalaki siya. Imagine, this is coming from a guy na parang wala siyang ibang ways to satisfy yung whatever urges meron siya at that time. Imagine, coming from a guy, imagine kung babae ito. 'Di ba? Mas mahirap kasi hindi naman very normal sa mga Pilipino na may gagawin sa sarili nila 'di ba? Nakakalungkot, disappointing hearing this from a public servant na parang ginagawa mong pinapalabas mong normal na pwersahin yung asawa mo. And especially right now na sa platform na available, Facebook or itong YouTube or kahit yung TikTok. Imagine people, even kids hearing this, that it's coming from someone in the power na parang he makes it sound like na it's normal. 'Di ba? Imagine kung anong tinatanim niya sa ugali ng mga kalalakihan mostly. Yung mga lalaki na pagka may nararamdaman silang ganyan, imagine pipapersa nila asawa niya. Kasi sinasabi nung nasa Senado na okay lang na dapat nga 'di ba? Parang ganun yung dating na karapatan ko to bilang asawa mo, so wala kang dapat ikagalit or hindi mo ako pwedeng tanggihan kasi karapatan ko to. So, i-instill mo yun sa utak ng mga kalalakihan. Imagine kung anong mangyayari, kawawa naman yung mga babae. 'Di ba? Na parang wala kang karapatan. Sobrang old school Actually, sobrang old school ng pag-iisip niya na parang pabalik ka ba, sir? Pabalik ka ba sa Or hindi ka ba, syempre, gumagawa ka ng batas, 'di ba? Parang obligation mo na aralin kung ano man yung mga pagbabagong nangyayari or at least aralin man lang kung ano yung mga bagong batas natin before ka mag-comment. Imagine, on the spot during a hearing, saka mo tatanungin si attorney kung ano yung hindi ba dapat yung nag-research ka kung ano na ba yung existing family code natin about it? Kasi, di ba, trabaho So, hindi niya yung ginawa. Tapos, on broadcast, sa kanya sinabi yung ganyang points. Tapos, syempre, maraming mga loko na ikakat lang doon. Yung explanation ni attorney na hindi yun dapat is, syempre, hindi na So, hindi ko alam kung anong klaseng society yung magiging future ni Philippines if lahat ng hindi talaga competent na leaders ay ma-elect. Especially nationwide to. Di bali sana kung kahit nga pang barangay level ayoko nga sana kung ganyan mag-iisip yung mga gagawa ng ordinansa sa barangay. Di ba? Sobrang madamdamin. Kahap brother. Nararamdaman mo ba yung emosyon? Ay, feel ko na yung nakarating dito sa Canada yung galit mo Nararamdaman mo ba yung emosyon ko bilang isang Pilipino? Sobrang hirap talaga. Ay, sobrang swerte mo nyo kung nasan kayo ngayon. Kasi sobrang iba talaga. Guys, kung alam nyo lang yung ganyan na yun na mga nakaupo, inuuna pa nilang intindihin yung urge nila. Pwede pag-usapan yung another topic natin, yung sa NEDA, ganyan. Pero, cut na muna. Pero babalik ko sa'yo, kahap brother. Kesa mapunta tayo sa ibang usapan na naman, nanggigigil ako, kahap brother. Nararamdaman mo ba yung gigil ko? Oo, ibabalik ko sa'yo. Ko dito. I want to get your opinion din. Your whole opinion. Just imagine ko na dito ka sa Philippines.
Alam mo naman kasi, hindi lang naman like Philippines. I mean, I think in every country, there's really like mga officials na ganyan. Na, alam mo yung, hindi naman dapat nakaupo, pero nakaupo. Sobrang lala lang dito, no? Yes, it's just that kasi syempre we're Filipino, so we're more exposed sa ano, syempre yung sa Pilipinas, right? So mas naano natin yun. But I get it, I get it. And ang akin kasi parang like ang hirap lang sa standard kasi ng Filipino, sikat ka lang, pwede ka nang tumakbo eh. Yun, ako. Dapat dapat kasi pag mga ganyan, at least may background like may like yung mga umuupo dapat or tumatakbo dapat kasi alam mo yun, hindi lang dahil marunong kang tumakbo. Marunong ka rin dapat maglakad, marunong ka dapat. Yeah. Hindi, maintindihan mo nga, ka-half brother, kung si senator right now, naka-experience niya maging mayor, Yes. na-experience niya maging councilor. Yeah. My God, first run senator, tas number 1. My God. Yeah, and yun nga kasi yung mahirap sa yung sinasabi mo 25 million. For sure, half of those naman like alam nila yung ginagawa nila, right? Na they put yung yung trust nila doon sa tao na to. But yun nga, yung iba kasi talagang like art kasi como artista, ganito, ganyan. So, alam mo yun, like, sikat. So, nakukuha yung mga, lalo na syempre, I think, most yata na bumote sa kanila, mga matatanda eh. Diba? Hi. So, yun talaga yung mga nakuha sa mga, alam mo yun, mga kung ano-anong papogi Mga or charm. what. I've seen like some TikTok niya rin na parang like the way siya magsalita. Alam mo yung parang mga essay, yung mga essay na like write it in like 300 words. Tapos talagang yung sobra niyang pinapahaba yung Tagalog niya, tapos pinupuri niya yung nakaupo, and then sabi niya like ano yun, like kahit purihin mo pa ako, hindi magbabago yung mga itatanong ko or whatever. I think, yes. yeah. I think I've seen that, yeah. Pia yun. Yeah. Napakaganda I've mo. seen that. Yeah, sabi niya, napakaganda niyo po ganyan. Yeah, I've seen that. But yun nga, kasi ako talaga sa Philippines, it's really dapat talaga may standard kapag tumatakbo. Yung COMELEC dapat inaano talaga nila. Yung hindi porket artista ka, sikat ka. No, you should like really know, may alam ka dapat sa law. Ang hirap kasi sa Philippines talaga, money Wala talks. talaga. Money talks. Hindi lang. It's really yung popularity and yun nga yung popularity din, hindi yung mga sabi mo like maging ka lang, sikat ka na, like entitled ka na agad eh. 'Di ba? So, yun lang naman, but then no, I don't wanna be in that naman like ako like, na lang. Ako na lang. Ikaw na yung tatakbo, pwede naman. Full opinion party list. Sige, pwede naman. Pwede. Taga-kontra, no? Yeah, dito may mga ganun at least, like, parang, they, meron silang, laging may nakaupo, but then may always, like, na iko-kontra kung ano yung nilalaban nila, ganun naman. But yeah, like, going back dun sa topic, like, regarding sa sexual rights. For me kasi, you keep saying yung force, right? Sa akin kasi, like, period, if ayaw ng babae and walang permission ng babae, it's already called rape. Right? Yeah. Doesn't matter if asawa mo or not. Right? Like, kapag walang permission, it's called rape. Because end of the day, katawan ng babae yan. I mean, like, I don't think porket asawa mo may karapatan ka. Parang like, sino ka, right? Asawa ka lang. Alam mo yun, hindi mo naman like, yes, pinakasalan ka, but then like, hindi mo naman pagmamay-ari. Katawan ng asawa mo yun eh, right? Yung asawa mo yung nakakaalam kung ano yung nafe-feel niya. Kung alam mo yun, like, so like what you said, respect, right? So respect lang talaga. So, like, I think, yung sa katawan natin, ang pinaka may karapatan is tayo mismo. Wala nang iba. Right? Ano yung gusto natin gawin sa katawan natin? Kahit yung mga nagpaparetoke, right? Walang say yung ibang tao dyan. Mukha ko to eh. Right? Ganito yung gusto kong gawin sa sa mukha ko, di naman sa mukha mo eh. So, I have the right, 'di ba? So, say, yung sinasabi niya sa kanya na ganun, na sexual, like, seriously, parang like, ba't di ka na lang magsarili? Right? Like, yun nga, like, God. ano yun? Like, for me, it's like, nagpakasal ka para lang sa pangangailangan mo. So, ibig sabihin, libog. Hindi ka nagpakasal because of love. Hindi ka nagpakasal because of parang... Yeah, it's a tooth.
So, I mean like, hindi ka nagpakasal dahil sa mahal mo yung tao, you wanna build a family together, you wanna have a future together, and, you know, like, parang, alam mo yun, na parang, like, walang unity parang like, nagpakasal ka kasi gusto mo lang, na ganun yung mangyari. So, para usan yung asawa mo. Right? Eh di sana nga pumunta ka na lang dun sa mga bar or yung talagang yun na, yung legal na you can do that, di ba? O magkasakit ka pa. Right? But you know, so, for me, again, anything na hindi pumayag, it's called rape. And again, there's no such thing as sexual rights. Right? The only thing na sexual rights is, lalaki ako, my right is to go to men's washroom. Babae ako, my right is to go to women's washroom. That's the only sexual rights, hindi yung tooth. So that's all, my Ula friend. That's my take, and I hope you take that. Kaya kayo, yung mga bungoto talaga. Nako, mag-election na naman. My God. Anyway, baka umabot pa dito yung yung init ng ulo mo. Init na nga mag-change topic na tayo. We're gonna go somewhere else. So, little bit light. Alam mo yung, tsaka na yung sineda na yan. I have to see it pa. Okay. Again, maraming salamat. Masyado nang umiinit yung ulo ng ulo friend ko dito. Nagiging, So, baka mamaya makalbo na to. And, yeah, so, usaping government, guys, this is just our Ulo opinion. If you have anything against it, well, you're more than welcome to leave a comment. And, it's okay, you're welcome to fight us. It's fine. Fight us. Come Fight on. me! Fight me! Just kidding. I'm not into mga government whatever na yan, but, I support what is right. I support what is right. Anyway, guys, maraming salamat. This is, again, Che, and this is my Ulo friend, Gian, and we are the Ulo Opinion. Peace out. Signing out.